Tulad po na nabanggit ni Congressman JJ na ito yung love of money. Ibig sabihin, Mr. Chair, walang pinagkaiba ang reward system na ito doon sa mga drug pusher na kumukuha rin ng pera dahil sa droga. Ito naman, kumukuha ng pera dahil nakakapatay. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Your Honor, we have the Rise Up for Life and for Rights organization, our clients, and if I might yield the floor to them. Thank you, Your Honor, for this opportunity. Thank you, Attorney Conti. Before we actually did not, of course we did invite them, but we did not actually include in the agenda that they will be allowed to speak. However, Congresswoman Brosas has asked the committee if she can do the presentation while asking some of the invited resource persons to give their own statement. Is that correct, Congresswoman Brosas? Yes, Mr. Chair. Siguro, Mr. Chair, para i-expedite, i-question and answer na lang natin yung kanilang supposedly kasi may testimony po sila eh. Okay. So, if you can give them a few minutes para magsalita, it would be better. Pero meron din pong nakahanda na question and answer if ever na ano. Kayo po ba kayo po lahat, meron po kayong sasabihin? Lahat po kayo? Sige po, pero pwede po bang iksiyan ho natin? Baka abutin ho tayo hanggang bukas kapag hinabaan natin. So, who would like to start? Sir Chair, may we ask Rubilin Litaw, because she's from Rise Up, to introduce yung ating mga resource persons na victims ng EJK. Yes, Miss Rubilin Litaw. Mr. Chair, magandang araw po sa ating lahat. Naririto po ang mga pamilya na matapang na magpapahayag ng kanilang mga kwento. At kanina po kasama rin nila ang marami pang pamilya sa baba. Nagkaroon po ng misa, maraming salamat po sa Quad Committee. Nagkaroon po ng misa at panalangin. At ang iba po sa kanila ay naririto pa. So nagpapasalamat po kami sa Quad Committee. At ngayon po, meron po tayong 2 pamilya mula sa Cebu na magpapahayag. At si Tatay Bailon mula naman po sa Caloocan. At si Jane Lee po ay isang biktima yung kanyang asawa at nais din po niya magpahayag sa as representative din po ng aming organization, yung Rise Up for Life and for Rights. At kanina rin po ay nakasama din namin na ibang mga pamilya mula sa Diocese of Novaliches at naririto rin po ang ilan sa kanila. So maraming salamat po at nais po naming ibigay ang pagkakataong ito sa 2 pamilya mula sa Cebu at sa Caloocan para magpahayag. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you, Miss Litaw. Sino pong mauna sa kanila? Si Raquel Rosales po. Sorry, Raquel Lopez. Sige po, At Mrs. meron Miss- din po tayong translator, si Dayan Gumanaw, para po kasi sige. Cebuano po yung ating 2 tagapagsalita. Okay, Si sige. Dayan po. Okay. So, sige, Nay. Oh. May hapon yung tanan. Murag to akong idagdag. Katong gibilaran to akong anak dito sa Cebu. Niagi to si Ma'am Garma nga nasuko siya nga gibilaran to akong anak. Pagkita na mo ato niya nga naglumba taw mig panagan katong mga bisita na mo na Milar kinahadlok to ba nya ako ato mo gito iyang gisulti nga anak siya nga nganong gibilaran pa manini ganong nasuko siya ganong gibilaran ba nya karon na anak siya nga bakit isa lang patay dito marami man sila mora to Your Honor. Sige po. Can you... Ang sinabi po ni Nanay Raquel ay noong nilamayan po yung anak niya, ay dumaan po si Ma'am Garma
At nagsitakbuhan po sila dahil natakot pagdating ng mga pulis. At sinabi po ni Ma'am Garma kung bakit nilamayan daw po ang kanyang anak at bakit isa lang ang lamay na marami naman daw po sila. Sige. Meron pa, doon na pa imong idagdag? Wala na. Mo na to? Okay, sige. Para to, Your Honor. Okay, salamat, Nay. Who's next? Si Raquel Lopez. Si Baby Rosales po. Okay. May hapon yung tanan. Ang nay sa kagaga, madaling araw to, gikan si Ma'am Garma po dito sa kang Raquel, ni diretso sa mua. Kay si Brad, kung ano man na, kanang barangay raman, gikan sa barangay La Raquel, ni diretso sa Samua. Most of yung gibuhat sa yang gibuhat dito ni Raquel, yung pantuwad ang mga lamisa, nanaga ng mga sugal. Pero sa iyang pag-ingon, niya na siya nga, dili siya gusto nga, sugalan ang minatyan. Ang iyang gusto, ampuan. Mo na yung isulti, dili na mo, lahi ang karaki, lahi sa nangakuha. Mo na dahil pagkatataon, nilakaw na po sila. Daghan sila, kauban sa mga pulis. Mo na. Sige. So yung sinabi po ni Nanay Baby, madaling araw din po galing si Ma'am Garma kina Ma'am Salamay sa anak ni Ma'am Raquel at pumunta siya sa kanila sa Barangay Pasil. No, tapos sinabi ni Ma'am Garma na ayaw daw niya na magsugal ang mga tao doon. Instead, gusto niya na ipagdasal. Pagkatapos naman daw noon ay umalis naman daw po si Ma'am Garma. Okay. Who's next? Ang susunod po ay si Tatay Rodrigo Bailon mula po sa Camarin, Caloocan City. Ako po si Rodrigo Bailon, ama po ni Lenin Bailon na naging biktima po ng war on drug. Sa bahagi po ng anak ko nung December 2, year 2016, pumapasok po siya ng alas 5 ng umaga, umuwi po siya ng alas 12 ng tanghali. Ngayon nakita po kami na anak, nung umuwi sa anak, kumain ka na. At medyo may konti tayong ulam. At sa bahagi ng kagagaling lang niya sa school, magpahinga ka. Para nung ka mamaya, yung kung meron ka mang gagawin, ay magagawa mo. Kaya sa bahagi namin nung alas 12, alas 2, namahinga ako. Dahil sa hirap din ng buhay namin na may 12 anak ka, 13 anak, pang 13 po si Lenin Bailon. 7 na taong gulang, grade 4 student. Ngayon, pagpapatuloy ko po yung alas 2, medyo nakapagpahinga po ako at hindi ko namang inaasahan na si Lenin ay umalis ng bahay, nagpunta po dun sa kapitbahay ko kung saan po siya nagkakaroon ng konting sideline para dagdag na baon pagkapapasok siya tuwing umaga. Sa bahagi po nung ganung pagkapatuloy nung oras na yun, ay sa may harapan ng computeran na pang-apat na bahay po sa amin, doon po siya nag-ano ng kurtina, nag-trim ng kurtina at saka punda ng unan para kumita ng kahit konti, pandagdag po sa tatay niya. Doon sa konti rin po namin kinikita sa aming tindahang maliit. Bilang electrician din po ako doon sa aming lugar. Ngayon, bahagi po nung ganung pangyayari, alas 3, andun po siya, alas 4, ganun pa rin po yung ginagawa niya. Hakot ng kurtina doon sa tinatayan, punta po siya doon sa may, sa may computeran, kung saan po sila doon nung gawain niya. Maraming po sila doon. Ngayon sa bagay nung
oras na alas 3, alas 4, hanggang alas 5, nagkaroon po ng hindi namin inaasahan na putukan, mga baril na umano po ng sunod-sunod na putok na walong bala yung pinakawalan. Sa bahagi po na nasa loob ako ng bahay, hinanap ko po doon sa mga ilang anak ko doon sa loob ng bahay. Nasaan yung kapatid nyo? Tay, andun, ano po siya doon sa may harapan ng computeran, nagtitiklop ng kortina. Ngayon, na yun, nagputukan na yun, lumabas kami, wala na mga tao doon sa labas. Kundi si Lenin ay nakapasok. Nakapasok yung bata, yung anak ko. Nakapasok doon sa computeran. Na hindi ko naman inaasahan. Sabi ng anak ko, tay, wala nang nangyari doon sa kapatid ko eh. Andun na kasi sa tago sila doon sa loob ng computeran. Ngayon, balik ako ng bahay. Tinignan ko na malinis yung patwalk papunta doon sa may highway. Kaya sa na yun, bumalik ako. Mga ilang saglit. Nagsigawan na. Sinigaw yung mga kapitbahay ko. Tatay Rod, Ninong Rod, si Lenin, may tama ng bala, may tama ng baril putukan. Lumabas ako. Ngayon yung pedicab na motor, pinaano na para isakay yung bata at yung isang sugatan na bata na siyam na taong gulang din. At may dalawang babae kaming nakita doon sa may malapit sa tayihan ng kortina at saka punda na nakabulagta dahil doon sa putukan na nangyari. Yung hindi ko nga inaasahan na yung isa pala sa anak ko, yung tinamaan ng bala sa left side ng kilikili. Kaya nga ang ginawa namin doon, dinala namin sa ospital. Yun yung panahon na talagang dumami yung tao. Naharangan yung dinaanan ng pedicab para makarating kami ng E. Rodriguez sa hospital sa Tala. Para maano po namin yung buhay ng aking anak na 9 taong gulang. Ngayon, ang nangyari po dun sa Tala, naipasok po namin siya ng emergency. Doon na po siya nawala ng buhay. At sa bahagi ng ganitong pangyayari po, ay inaasahan ko po na yung ganitong problema, nung siya po ay ililibing, nakita ko po doon sa kanyang death certificate ay bronchopneumonia instead na gunshot. Kaya pansamantala doon muna po kami na mailibing yung bata para noon magkaroon sana ng mga sunod-sunod na investigasyon. Ang nangyari po, tiningnan lang po doon sa morgue ng Tala Hospital nung mga ilang nag-iimbestiga. Sa bahagi po namin, nagtanungan po doon kung kilala namin yung bumaril. Ang pagkakalam po ng mga nakakita doon ay mga riding in tandem na meron po silang hinabol papunta po ron sa kung saan po nakalugar yung mga nagtitiklop at nagtitrim po nung punda ng unan na kung saan andun yung anak ko na tinamaan ng bala. Ganyan po yung nangyari noong December 2, 2016 sa ganap na alas 4 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Isang pangyayari po na hanggang ngayon ay humahanap po kami ng isang pagkakataon sana na yung justisya ay dapat magkaroon. Sa bahagi po nung ilang namin, nagdala din po kami ng isang complaint dito sa CHR noong nakaraang November 9, year 2022. Dinala po namin dito yung kung paano
yung damay ng aking anak dito sa war on drug ng Pangulong Duterte. Na hanggang ngayon, ang isang masakit doon, inuulit ko, nakalagay doon sa kwanang puninarya, yung sa death certificate ay bronchopneumonia. Kaya isa sa pangyayari din po, mula doon sa kanyang pagkakadamay sa kanyang war on drug, naging problema din po namin kung ano yung totoong pangyayari doon sa pagkamatay ng aking anak. Hanggang ngayon, humingi po kami ng hustisya sa ganitong pangyayari na naganap dito sa ganitong isang parang polisiya ng war on drug. Yun lamang po. Okay. So, ito lilinawin ko lang Tatay Bailon, yung pong naglagay doon sa death certificate ng bronchopneumonia ay punerarya o police. Isang doktor po ng puninarya na nilalapitan nila. Okay, so ang in-advise po ay, so hindi po police ang nag-andon. Alaman po ng pulis yung mangyayari eh. Hindi na po ako masyadong inanod gawa ng nasa panahon po na lito po yung aking Okay. So, Mr. Chair, no, ito yung kaso na baka mas marami pang ganito na bata, 9-year-old, no, na kumbaga collateral damage, na biktima siya ng riding in tandem na hindi naman siya yung target pero nadamay. So, may ganito pong pangyayari na kung saan binabago po yung death certificate, yung cause nung pagkamatay. So baka po mas marami pa yung mga nangyayaring ganito na sana ay malaman din natin. Alam niyo po Mr. Chair, dito sa pag-iimbestiga natin sa Quadcom, dumadami na po yung mga pamilya, mga biktima ng extrajudicial killings. Kanina nga po yung video kanina na pinakita, galing po yon sa mga biktima na nagmisa kanina na pinangunahan po ng mga pari. So kung makikita po natin yung mga ganitong mga pangyayari po Mr. Chair, talagang nakakalungkot po. At dito nakikita natin Mr. Chair sa lahat ng mga pangyayaring ito, kahit do sa pinakita ng mga video, talagang ang dapat talagang tignan dito ay yung sino ba yung may polisiya, sino ba yung mga nag-utos ng mga ganito, whether it is police or vigilante killings or whatever. So kung walang policing ganyan na tokhang, itong war on drugs, ay hindi po mangyayari ito. Question po kay Attorney Nery po. So ano po yung pwede kayang dito po sa nangyari ito, nakita na natin yung involvement or possible na involvement po noong ni President Duterte. So after all these extrajudicial killings, ano po yung ikakaso sa kanya doon sa korte po? Thank you, Mr. Chair. Ang tanong, ano ang posibleng criminal liability ni President Duterte? Kasi individual cases ito ng pagpatay. Paano mo siya tatahiin? Former President Duterte is criminally liable for crime against humanity. Crime against humanity has two main elements. The first is widespread or systematic attack against civilians. And two, mens rea, or yung sinasabing with knowledge of the attacks. Yung unang data ay widespread or systematic attack. Yung attacks against civilians, Mr. Chair, klaro na yan Maraming witnesses na civilian, bata, na pinapatay, etc. Ang focus ay widespread because only President Duterte can generate or instigate the widespreadness. And may data kami dito, Mr. Chair. Ito nagbabago ang numbers dito kasi initial. But from the PCOO, PDEA, and PNP itself on February 14, 2018, may report sila 13 days after President Duterte came to power in July of 2016, marami na pong nagsabay-sabay na nagpapatayan. Central Luzon, 55 killed in police operations.
for 13 days after he sat in Malacanang. Metro Manila, 44 killed. Calabarzon, 17 killed. Ilocos, 6 killed. Soc-Sargen, 5 killed. Bicol, 3 killed. Central Visayas, 2 killed, and so on. Hindi pa bilang dito yung mga vigilante, yung mga unidentified. So, on September 26, 2017, the same report ng PIDEA, lumaki na. 2017 pa lang to, report nila as of September 26. Region 1, 188 killed in drug operations. Region 2, 54 killed. Region 3, 619 killed. Region 4A, 364 killed. Region 4B, 5. Region 6, 33. Region 7, 37. Region 8, 61 were killed in Region 8, Region 9, 45, Region 10, 43, Region 11, 71, Region 12, 162, yung CAR is 40, and the National Capital Region, 1,336. Magbabago ang numbers, Mr. Chair, but look at the widespreadness, kung baga. Only a president na ganun ka-powerful can instigate this. So, yun po yung unang element, widespread or systematic attack against civilians. Pangalawa, knowledge of the attack. Yes, the element of knowledge of the attacks, pwede talagang maging culpable si President Duterte doon because one, he issued public orders to kill drug suspects, even their lawyers, even those human rights defenders na nagrereklamo lang sa drug EJK killings. Meron siyang public statements which say, nagko-commit siya, i-absolve ko kayo, i-amnesty ko kayo, walang mangyayari sa inyo. And these public statements, different from the order, is showing not just toleration, but encouragement of the EJK. And pangatlo, yung complete impunity, lack of any serious investigation or prosecution. Sino po ang pwedeng magkaroon ng ganitong command all over the country na halos walang investigasyon na mangyayari? Who can order a funeraria kung wala itong PNP? Gawin yung bronchopneumonia, klarong-klaro, gunshot wound. Who can order na walang magbibigay ng police blotter o kaya ng kung ano mamang dokumento sa mga biktima? Sino ang magsasabi na patay ang mga CCTV, maliban na lang kung makachamba katulad kay Kian, but normally patay ang CCTV. All this, Mr. Chair, only shows na not only was there a widespread or systematic attack against civilians, but that President Duterte himself had knowledge of the attack, ordered it, tolerated and encouraged it, and made sure na may whitewash na 7 years later, ngayon lang talaga nagkaroon ng ganitong investigasyon. So for all these elements, Mr. Chair, President Duterte is really, for me, a criminally liable for crime against humanity, Mr. Chair. Salamat po. Kindly wrap up, Yes, Congresswoman. thank you, Mr. Chair. Aside from international law, no, yung crime against humanity, meron po siyang liability rin sa ating mga laws of the land. Yes, Mr. Chair, there are laws here na pwede siyang maging liable. I'm not just talking of the murder and homicide. The law here, of course, is Republic Act 9851, na may crime against humanity, and of course, many in fact, ang batas na yan has command responsibility. So many generals. There are two elements in that crime. Just the culpability, Mr. Chair, hindi ako nagsasabing other than that, no? Command responsibility, if the colonel or if the general or the commanding officer or the president, commander-in-chief, has knowledge knows about the crimes committed by the subordinates and did not do anything to stop it, may liability under command responsibility laws. Treated siya as principal of the crime. So kung anong penalty nung gumawa, ganun din sa commanding officer. But more importantly, the second part of the law says that kahit hindi niya alam, but nung nalaman niya na he failed to investigate
the crimes committed by his or her subordinates, then that is equivalent to command responsibility, which means reclusion perpetua po yon sa mga commanding officers who are found guilty of command responsibility. Mr. Chair, thank you. Thank you, Mr. Chair. No, that summarizes no yung mga pwedeng maikaso no doon sa mga perpetrator nitong war on drugs or EJK. Thank you, Mr. Chair. Okay, thank you. Before we recognize the next interpellator, may tanong lang ako. Sinong pwedeng magbigay ng statistics kung ilan dun sa namatay yung sinasabing ng laban? Do we have any statistics? Yung sinabing namatay kasi ng laban, iba naman kasi yung binaril lang ng riding in tandem na hindi naman siguro ng laban yun. So meron ba tayong data or statistics kung ilan yung sinabing namatay because ng laban? Attorney Conti. Yes, Mr. Chair. In the presentation earlier, I presented the numbers from the hashtag real numbers. Their public numbers as of May 2022 was 6,252 persons killed in police operations. So it doesn't... Lahat po yan would have been justified under the non-laban narrative. Kaya po So marami the din whole kaming- 6,000 ng laban. I would say That's so. the presumption. That's a presumption. It would be the PNP who would be in a best position. Unfortunately, they have not kept concrete, accurate records of the killings. It's to their advantage not to count at all, actually. Okay, salamat. Okay, ganito, no? You said that there are 3 levels of payments and rewards sa tinatawag nating Davao model. Tama? There are levels like 3 levels of payments and rewards. I cannot. Kanina nabanggit mo yun eh. There are 4? 4 levels. Oo. There are 4 levels na nabanggit mo, hindi ba? Yes po. I think Okay. I was looking at it and sabi ko nga, ang laking pera ang lumabas dito. The fact that thousands were killed, actually. So I would like to ask our PNP personnel here. Diba? General Torre, nakita ko yata si General Karamat dito ha. I'd like to ask them if you share the statement of Colonel Garma na meron 4 na level ng payment and rewards to policemen na pumatay ng mga drug pushers, drug lords, drug traffickers. Do you share that statement? General Torre, do you deny or do you share the statement? Sir, I have no personal knowledge regarding that matter. Because truth to tell, sir, if I may be allowed to speak candidly, that's something that's the kind of system that will eventually be right at the very start. That's not against. So you're that's saying not that within you the have law. no personal knowledge I of don't have that, personal knowledge regarding that and matter, you have sir. not heard it even. No, sir. No, you haven't. Colonel Patay, Yes, Mr. Chair. dinanay mo kanina. Are you still denying it now? Wala po akong knowledge yan, Mr. Chair. You have no personal knowledge then. Wala po, Mr. I'd like Chair. to ask, where's Colonel Marcos? Colonel Marcos, do you share the statement that was given to us by Colonel Garma about the payment and rewards, or you also deny that? Pertaining to the reward system, sir, tama po si Colonel Garma doon, nag-circulate po yan sa buong PNP organization. Pero ang makaka-validate lang po talaga niyan is yung inner circle po ng gaya si Colonel Garma, yung mga nakakaalam talaga, sir. May natanggap yung pumatay kay Mayor Espinosa.
Wala naman po akong natanggap doon, sir, kasi may operation. Hindi ikaw ang sinasabi ko. May natanggap ba yung mga pumatay? Hindi naman ikaw ang pumatay, di ba? Po, sir, hindi naman po. O, yun pala naman eh. O, ang natanong ko, mayroon ba natanggap yung pumatay? Wala naman po siguro, sir, kasi, Hindi mo alam. opo, yung unang... Si Major Laraga, may natanggap ba siya? Wala po yata, sir. Ngayon, sir, yung war on drugs kasi, sir, nung umpisa, wala pong ganyang reward system. Yung talagang operation, true operation on listed drugs personalities. Pero napansin siguro, sir, nung administration na medyo walang masyadong nagpa-participate. So nung nakakulong na po ako, sir, naka-restricted, parang narinig ko, sir, na nag-umpisa na po yung reward system to encourage other officers, other personnel. Nakatanggap si Major Laraga at yung mga pulis, hindi mo alam. Hindi po Kasi Luca, I mean, nakakapagtaka na papatay nila sa loob ng selda eh. Si Mayor Espinosa eh. Nakakapagtaka kahit sino. At tanungin mo, nakakapagtaka, nakakulong na yung tao eh. Papatayin nyo. Oh. Ngayon, nalaman natin mayroong payment and rewards. Hindi mo alam, hindi ka nang katanggap dahil hindi naman talaga ikaw ang pumatay, di ba? Yes, Mr. Chair. Oh, at hindi mo alam na mayroong payment and reward na binibigay sa mga pumatay. Tama ako, mali? It's true na naririnig po ng kapulisan yan, sir. Pati ako, sir, naririnig ko po. Si General Karamat ba nandiyan kanina? Nandiyan kanina eh. Wala na ba ngayon? Wala na, no? Okay? Now, Colonel Garma, have you heard of the killing of Mayor Cesar Perez of Los Baños? Pinatay during the drug war? Hindi po. At merong silang pinagbintangan. Ang biktima po ay nakulong na konsehal, si Norbin Tamisin. Have you heard of that? No, Mr. Chair. Hindi mo narinig. Hindi po. How about the killing of Mayor Halili of Tanawan, Batangas? Mayor Halili. Sa drugs din po yun eh. Yes, Mr. Chair. Narinig ko po Narinig yun. mo? Opo. Okay. So, therefore, totoo yung sinasabi mo na kapag mayroong napatay ang pulis, may natatanggap. Totoo po yun, Mr. Baliktarin po natin. Halimbawa kaya, ang binibigyan ng reward, yung hindi nakakapatay. Mas maganda, di ba? Yung bibigyan ng reward, yung imbis na papatayin, hinuhuli, kinukulong, Sana- at kinakasuhan. Sana- Di ba mas maganda yung ganon? Yes po, yun na-file sana ng kaso. Siguro tapos konti lang ang namatay. Tama ba ko, Colonel Marcos? Am I right? Siguro konti lang ang namatay, ang pinatay. Kung walang payment and reward, konti lang ang pinatay. It's possible, Mr. Chair. Possible. So anyway, Mr. Chair, nakita po natin to and I'm so glad na gusto ko lang pong basahin ang isang manifestasyon dito na naisulat sapagkat sayang naman kung hindi ko babasahin ito. Alright? Itong Davao model ng payment and reward system ay nakakatakot at talaga namang inaabuso. Kung tutuusin, ang reward system ay maghihikayat sa mga pulis na pumatay upang makuha ang reward nila na pera. Tulad po ng sinabi ng aking kasama dito si Congressman Romy Acop. Tulad po na nabanggit ni Congressman JJ na ito yung love of money. Ibig sabihin, Mr. Chair, walang pinagkaiba ang reward system na ito doon sa mga drug pusher na kumukuha rin ng pera dahil sa droga. Ito naman, kumukuha ng pera dahil nakakapatay. Walang pinagkaiba, mga kaibigan. At sino bang ayaw makakuha ng pera?
Kapansin-pansin din na ang laki ng discretion ng mga pulis. Dahil on a mere suspicion, pwede silang pumatay at yung suspect ay hindi man lang binigyan ng pagkakataon mag-explain or ilaban ang kanyang sarili. Kaya nga po, this is a violation of their constitutional right. Paano kung mistaken identity? Tulad ng napatay na 9 na taon. Tulad ng napatay na si Kian na 17 years old. Ito ay mga mistaken identity. Paano kung galit lang sa'yo ang isang pulis at bigla ka na lang sinama sa listahan ng suspect? Paano kung nagkataon parehas kayo ng pangalan? Ang daming mali sa sistema na ito. At ang pinakamalala, walang reward ang apprehension o paghuli ng suspect. Kung gusto mo ng pera, patayin mo ang suspect. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.